Hello guys! 95,000 kilos na naman na halo-halong isda. Skipjack, yellowfin at saka tuna ang ating huli ngayong umaga. Kanina nga po lumipad kami, marami kami nakitang grupo. Kaya ito isa sa mga grupo nating inaryahan. So yan mga kasimangis, nagsasalok tayo. Hindi ko na lang po nakuha ng video ng ating mga nakitang grupo kanina dahil sa nalobat yung aking cellphone during flight mga kasimangis. So ngayon, salok time na lang tayo. Best part of the show na lang po ang ating nakuhanan ng video. Sana po ay ma-enjoy nyo po ito. Puro isda na po makikita nyo dito. Hindi na po kasama yung pag-arya natin kaninang umaga. Kaya puro isda na lang ang makikita nyo dito, sa kubierta, sa conveyor. Yan, conveyor na tayo mga kasimangis. Panoorin nyo, 95,000 kilos, 95 tons po yan. Mabigat ang ating conveyor. Mula sa conveyor papunta tayo sa ating napakalamig na bodega para lutuin ang ating mga isda. Yan, antabayan yung mga susunod mga kabanata mga kasimangista. Ito ay patigim pa lamang, pero napakadami po nito mga kasimangista. Maraming tuna. Mga kasimangista, sa portion na yan ang tinatawag na kalaskas, kung saan ang ating lambat ay hinihila pa itaas. Yung bag portion na yan, which is umaabot siya ng 200 meters or mahigit pa. So kung marami po ang laman ng ating bag portion, siksik talaga, inaabot ng 200 meters ang ilalim niya na punong-puno ng isda. Kung talagang volume ang inaabot ng 200 to 250 tons or 300 tons, nasa 200 meters po ang lalim. Kaya siksik po ang isda pagka ganyan. Akala niyo parang kokonti lang pagka ganyan, makikita ninyo kokonti lang nakikita nyo sa ibabaw dahil yun lang po ang natitirang mga buhay. Karamihan po dyan sa ilalim ay mga patay ng isda, yung mga namumuti dyan. So kasi nasisiksik po sila mga kasimang isda. Sa dami po nyo, 95 kilos or 95 tons. Imagine niyo, nandyan lang sila sa isang bag portion. So definitely mamamatay po ang ating isda. So yan naman po ay na madaling na iaakyat dahil mabilis tayo mag-strobo, magkalaskas. Kaya good quality. Kaya kita-kita nyo pag sinalok, karamihan, hindi naman karamihan, meron pang mga buhay na mga isda, makikita ninyo. Usually madaling mamatay po ay ang gulyasan or skipjack na tinatawag. Yan po ay mabangga lang sa ating lambat, ay namamatay kaagad pagka nalsiksik lalo sila. Ang matagal po ang buhay ay ang yellowfin at saka ang tuna. Kaya usually pag makikita nyo po, pag nagsasalok, ang mga nasa ibabaw, yung mga yellowfin at saka tuna, may mga buhay pa po mga kasimang isda. Kaya kita nyo, yan, karamihan dyan sa nasa ibabaw ay puro yellowfin na 2.5 to 3 kilos, 2 kilos, ganyan po. Yan po ang matatagal ang buhay. Pero yung mga gulyasan, kahit mga 5 kilos, 7 kilos, madali po silang mamatay mga kasimang isda. Kaya habang namamatay po yung madaming isda sa ilalim, bumibigat po yung ating bag portion ng ating lambat. Kaya makikita ninyo, medyo tisado or tendido or banat na banat or unat na unat ang ating lambat pag sobrang dami ng isda, kasi napakabigat na po ng ilalim or mabigat na po ang karga niya pag namatay na po ang isda mga kasimang isda. Ayan, tulad nga po niya na strobo na sila. Yan ang part ko sa kwan na ginagamitan na siya ng malalaking lubid dahil mabigat na ang ating lambat, ang laman ng ating lambat, dahil madami na nga po ang namatay dyan. Kaya ganyan po, gumagamit na sila ng malalaking lubid kasi mabigat na yan. Mas matibay, mas safe, mas secure at maiangat natin ang isda kung ito ay gagamitin natin ng mga lalaking lubid na mga kasimang isda. Yan po ang paliwanag. Yan po ay nasabi ko na rin sa ating mga previous na vlogs. Inuulit ko lang po para lang po doon sa ating mga bagong
subscribers at saka followers din po sa ating Facebook page. Maraming salamat mga kasimangista. Yan po, strobo portion na siya. After po ng strobo portion at nakaangat na ang isda, compact na o halos maganda na sa salukin. Pag binaba natin yung salok, marami na ang mailalaman sa salok. Yun na po yung batayan kung paano, kung kailan tayo magsasalok ng isda. Meron po sila dyan guide, yung may mga sa lambat niya, may guide po sila dyan na color coding, may color coding sila na ginagamit na pag na-reach mo itong color na ito, pwede ka na magsalok mga kasimang isda. Ayan, so tinuturo ko lang po sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo para paano nila nalalaman na ganitong karami ito. Ayan mga kasimang isda. So kaya ganyan po mga nangyayari dyan. Pag sobrang dami talaga, matagal po ang istrobuhan dyan dahil sa sobrang bigat mga kasimang isda. Minsan po pagka hindi maganda ang pagkaka-istrobo, tabingi yung lambat, pumuputok po yan sa sobrang dami, sobrang bigat. Sayang na sayang naman po pagka gano'n. Kaya dapat na po talaga dyan, yung maestro ay may talagang eksperyensado at saka eksperyensado at sanay talaga sa lambat mga kasimangista. Hindi ka magiging maestro kung hindi ka talaga marunong sa lambat. Ayun po, sa dami nagtatanong sa akin, may alam daw sila magtahi ng lambat, marunong daw sila, matagal na daw sila sa dagat, nakakapangisda din sila, pero hindi po yung sapat na batayan para kayo ay totally ma-accept dito sa company. Definitely po talaga, may alam din talaga, syempre, experience din, pero sabi ko nga, apply lang po kayo at baka sakali. Sa dami po nagtatanong sa application, sa Prabel po kami, Prabel dyan po sa Jensan or sa Nabotas. May office po sila dyan, dyan po sila nag-hire. Inuulit ko po kasi ang dami nagtatanong, ang dami nagme-message, ang daming chat-chat. Hindi ko po sila masagot ng directly dahil tambak na po ang aking inbox. Hindi ko na po ma-open. Naghahang na ang cellphone ko, kailangan ng palitan. Baka naman may mag-sponsor. Ayan, tingnan, buhay na buhay pa mga kasimangista. So ganun po mga kasimangista, yung gusto mag-apply, Prabel Fishing Corporation, Nabotas lang po, sa Nabotas City. At saka sa Jensan, dyan sa may Bawing, ang office po ng ating company. Kaya doon na lang po kayo mag-inquire. Ang alam ko po, ang requirements nila, passport, seaman's book, vaccination card, etc. Madami po pong requirements, pero yun po ang basic. Pag pasasama kayo, magjo-join kayo dito sa international fishing dito sa Papua New Guinea mga kasimangista. Sana po ito ay mapanood ninyo kung paano mag-apply. Ay pinaliwanag ko po ngayon mga kasimangista. Inulit ko na lang po ulit sa mga bago, sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel mga kasimangista. So yun nga po, inuulit ko po na ulit, sa Prabel Fishing Corporation sa Nabotas City at saka po sa General Santos City dyan sa Mindanao, sa may Bawing po opisina. Kung hindi nyo po makakita ang may mga contact po yan sa sa Google po. I-google nyo na lang po mga kasimangista. Basta nalaman nyo ng Prabel at i-type nyo lang po ang Prabel, malalaman nyo na po kung saan talagang address nila. Doon na lang po kayo mag-apply, doon na kayo mag-inquire. Hindi ko po kayong masasagot ng totally, ng complete details sa mga gusto nyong malaman regarding sa application. Hindi ko na po mabasa yung mga message nyo sa mga gusto mag-apply. At pasensya na po, hindi po ako taga-admin para magsabi ng mga detalye. Piloto po ako, helicopter pilot, tuna pilot po ako. Hindi ko po masasagot sa inyo kasi iba po ang trabaho ko kaysa sa karaniwang fisherman or sa mga captain or fishing boat, mga fishing master dito sa fishing boat mga kasimangista. Sana po nasagot ko at natulungan ko po kayo sa pagbibigay ko ng address at ng konting detalye. So ganun po, maraming salamat mga kasimangista. Ito nga po,
maganda-ganda huli namin ngayon. Nasa 95 tons nga po yan mga kasimang isda. So maraming salamat po sa pagtangkilik. Panoorin nyo po hanggang dulo. Huwag nyo pong iisipang ads mga kasimang isda. Salamat po sa inyong suporta. God bless us all. Panoorin nyo po hanggang dulo. In addition po dun sa regarding sa application, kung mag-apply po kayo ng fisherman, kailangan marunong kayong magtahi ng lambat or mag-mend ng lambat or maghayuma ng lambat mga kasimang isda. Kaya sa nakikita ninyo, mga naghahayuma sila, may mga butas-butas pagka may sira ang lambat mga kasimang isda. Kasi may sira yun, delikado to pag nakasapol ng bulyong, delikado may pag-asang bumigay. Inaagapan kagad ang nagmaga. Okay. Pingat-pingat to, dyan na. Yan, ganyan po mga kasimang isa. Lagi kong pinakikita yung mga nagtatahi ng lambat dyan. So yung po mga gusto mag-apply, mag-apply lang po kayo. Good luck po sa inyo. Isusulat ko po dito mamaya ang address ng company sa Pilipinas dyan sa Navotas City mga kasimang isda. So doon sa nag-a-apply pag fisherman, so definitely kailangan marunong ka magtahi ng lambat at sanay ka sa dagat. Tapos kung kayo naman po ay mga officers, dapat lisensyado po mga kasimang isda. Usually mga OIC at kinukuha, chief engineers, maintenance sa makina, plus mga sa electrical, reaper, may mga welding din po. Ayan mga kasimang isda, nangangailangan sila ng tao. Last time po ilang months na ba yun nakaraan, ilang buwan na po sila nag-post sila ng mga hiring nila. So kung ano po kayo dun sa kanilang Google, dun sa kanilang website, may website po ang company, so i-check nyo from time to time kasi nagpo-post sila doon ng kanilang kailangan na mga tauhan mga kasimang isda. Kaya
Ito po ay kusakwan ay guide lang po ang sinasabi ko sa inyo kung paano mag-apply. Direct hire po sila mga kasimangis, direct hire. Ang alam ko sa ganito ay wala silang agency sa ganitong international fishing. Direct hire kayo, doon kayo mag-apply, may contact number sila, may opisina, tapos yung mga applications po alam ko sinesend din through email, mga ini-email po, and then siguro kung kailangan kayo pumunta doon for interview, so bibigyan po kayo ng time para interviewin mga kasimangis. So ganun po, mga basic requirements dapat naka-ready sa inyo mga kasimangis. So kung interesado po kayo, kasi hindi ko po talaga totally masasabi lahat ng detalye, kaya ito po, so at least may pahapyaw or meron kayong makuhang idea kahit pa paano sa vlog ko. Maraming salamat mga kasimangis. So ito po, isusulat ko na lang dito kung anong address natin sa Nabota City mga kasimangis. Ito yellow fin mga kasimangis. Ayan. Yan, ilan piraso na lang nabubuhay dyan kasi siksik nga sila sa ilalim. Ayan. Ayan, nasa conveyor tayo mga kasimangis na. Mula sa taas, papunta dito sa conveyor, papunta dyan sa bodega. Ayan ang bodega natin. Bodega na napakalamig. Puno ang conveyor, mabigat. Ano ba yung walang lamang kanina? Baka wagin na tuloy. Baka isang daan ito nilata nga. 5 yun. 5. Ako kumarami pa.
MB yan? Ay, ilang gig? 200, 250 ka. 5.6 Yung ano niya? memory, storage. Yan na ba yung kinita mo kay Meta? Naka 75 tons na tayo mga kasibangis na. 75 tons mahigit na, baka abutin to ng mga 90 to 100 pala. Sana umabot ng 100 tons. 100 tons coming na sana. 75 na po tayo, 75 tons. Okay pa rin. Sana abot, sandali yan. Sana abutin ng 100 tons. Loads. Naka 2.5 na eh. 2.5 na. Ay. Malalim. It's recording na. Miss Jonathan. Yes. Strong body, ikaw kay Paksiw. Subscribe lang po si Mangisda_Capnilo, all capital letters. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ganun din po sa aking Facebook page. Ano lang po, maraming salamat po sa pagtangkilik. God bless us all. Good morning po. Cellphone mo. Ngingibabaw yung malaking tuna. Salok time lang mga kasimangis na ang ating nakuhanan kasi kanina lumipad kami kanina, marami kami nakitang grupo ng isda dito. Hindi na kami nakapag-video, lobat yung aking camera, ang aking cellphone. So ito na lang po muna ngayon yung salok time, which is marami naman pong isda kayo makita. So pagsagaanan nyo po muna ang mga kasimangis ng aking vlog for today. So marami po kayo mapapanood na video pagtabi ko mga kasimangis na. Tambak po yung aking video na ipopost kasi matagal kami dito sa laut ngayon. For 22 days na kami ngayon. So may hinang labas ng isda. So ganun po, pagka may hinang labas ng isda ko, konti ang huli. So ngayon nga lang po medyo maganda-ganda ito. Sana umabot ng 90 to 100 tons po sana. Sana po malaman tumatay. Marami pa sinasalok. Ayan, naka 75 na tayo kanina pa eh. So nakailan salok na. Baka sana abutin naman. Ayan, thank you Lord for the blessings. Salamat po sa pagsuporta mga kasimangis isda. Ito, marami na naman tayong isdang papakita sa inyo. Ayan. So ang laman po ng salok na ito ay 4 hanggang 5 tonelada. Malaki po itong salok na ito. Pero kung titingnan nyo lang sa camera, maliit siya. Pero ito po ay sukat na, napakatagal na po na itong ginagamit.
At yan po ay naglalaman nga ng 4 hanggang 5 tonelada. Ito po mula dito sa bilog na ito, nabutas ito, papunta po ito sa conveyor. Tulad nga po na nakita nyo kanina sa video sa una, na mula dito bumubulusok papunta sa conveyor. From conveyor, papunta na mo tayo sa hatches o sa ating mga bodega mga kasimangis. Ganyan po ang proseso. Yan. Yan. Dumadausos yan pailalim, papunta po sa conveyor. Yan mga kasimangis na. Marami pa ba? May mga buhay pa. Meron pa. Kaya nga isa. Paisa naman dyan. Okay. Konti na lang mga kasimangis ta. Sana umabot man lang ng 90 toneladas. Ay, magandang lighter mo ba? Hanggang sa huling salok, sariwa-sariwa mga kasimangis. Last na salok na ito. Kinukompute pa kung ilang tonelada natin na arihan ngayon, ating nahuli. Thank you po mga kasimangis.